Tayo po ay tumayo. Yan, tayo po yung aawit sa ating Panginoon. Hallelujah. Lord, salamat po sa umaga nito, Panginoon. Tunay nga pong dakila ka, Lord, sa aming buhay, Panginoon. Salamat po sa isang magandang umaga nito, Panginoon. Punong-puno po ng pagpapala ninyo, Lord, sa buhay namin, Panginoon. Tunay nga po sa inyo lamang, Lord, namin makakamtan, Lord, ang tunay na kapayapaan. Ngayon po yung bawin mga kapatid. Kapayapaan ang mula sa'yo. At kaligayahan na kami sa piling mo. Wala na natin. Kapayapaan mula sa'yo. At kaligayahan na kami sa piling mo. Wala na nahanapin. Wala na hahanapin pa. Wala nang naisin pa. Kundi mamalagi sa piling mo, aming Ama. Wala nang papantay, wala nang papantay sa'yo. Nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ang puso ko sa piling mo. Sa pagkakataon, kapayapaan mula sa'yo. At kaligayahan na kami sa piling mo. Wala nang hahanapin pa.
Lord, salamat po inyong Diyos sa magwitugan. Muli mo kami, O Diyos, na tinipon, O God, upang purihin nga, Lord, sambahin ka, Panginoon Diyos, sa magwitugan. Panginoon Diyos, tunay, Lord, Jesus Christ, na wala na kami ibang hanapin, Lord, liban sa iyo, Panginoon, sapagat, Lord. Ikaw ang tunay na Diyos na buhay, O Lord, hallelujah. Panginoon, sa magwito, Lord, pagkabayan mo, Panginoon Diyos, ang umaga ito, O Lord, at gabayan mo, Panginoon Diyos, yung banal, Espiritu, O Diyos, at siyang mangunalo sa umaga ito, sa gawain ito, O God, hallelujah. Higit sa lahat, Panginoon Diyos, Lord, ang magdala ng iyong salita, O Diyos, maging ang paawit, Panginoon, Lord, bigyan mo nalit ang wisdom, Panginoon Diyos, upang kalugod-lugod sa iyo, O Lord, ang aming pag-awit sa lugar sa umaga ito, O Lord. At ang mahayag na iyong banal salita, Panginoon Diyos, God, itago mo sa Lord sa iyong likuran. At ikaw, Lord, nang sa makita, O God, hallelujah, at Panginoon Diyos, Lord, ang aming mga puso, O Diyos, Lord, gawin mong matabang lupa, O Lord, na dapat matamnan na iyong salita, O Diyos, upang mamuha, Panginoon Diyos, ang iyong mga salita na ihayag, O God, sa aming mga puso, O Lord, hallelujah. Panginoon Diyos, Lord, ang lahat ng iyong gagamitin, Panginoon, Lord, i-guide mo, O Diyos, sa mga ito, O Lord, at ito ay, Lord, yung may sa buhay namin, Lord, ang iyong banal salita, hanggang sa iyong pagbabalik, O God, upang maging goal namin, O Diyos, ang iyong salita, Lord, na kami, O Diyos, manatiling tapat hanggang sa wakas, O God, hallelujah. Lord, salamat, Panginoon, sa pangalan niya, aming Diyos na makapangyarihan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin si Yahweh sa padan na templo. Ang Diyos ay awitan. Purihin sa langit ang lakas na taglay. Purihin si Yahweh sa kanyang ginawa. Siya ay purihin sapagkat dakila. Purihin sa tuktok ng mga trumpeta. Awitan sa saliw ng alpa at lira. Sa tuktok ng kapol, magsayaw purihin mga alpa, lauta, lahat ay tutugtugin. Ang lahat ay ang Diyos ay pupurihin sa tuktok ng kumpiang sa lakas ng tuktogi. Siya ay pupurihin si Yahweh ng nila. Amen po. Ayan, purihin po natin si Yahweh. Hallelujah! Ayun yun. Mawit sa ating Panginoon. Ayan. Bigyan po natin si Lord ng mataas na pagpuri sa umaga ito. Hallelujah! Purihin ka, Panginoon. Tinataas ka natin, Lord, sa umaga ito, Panginoon. Salamat, Lord. Presensya mo, Panginoon, na ating gamitin, Lord. Hallelujah!
Lord. Tunay nga po marapat nga ka namin na may uwi na ng papurihan, Panginoon. Uwitin po natin ang tapat kailan pa man. Hallelujah. Tunay kang tapat, Lord. Kaya sa mga kapatid natin na narito ngayon, kung tayo po yung mga pinagdadaanan sa ating buhay, kung minsan tayo po yung nanlalamig, alalahanin po natin na nariyan lamang po si Lord, hindi niya po tayo iiwan. Kaya siya po'y tapat kailan pa man. Hallelujah. Sa Panginoong Jesus, ako magtitiwala sa biyaya niya na ba? Buhay ko ay may kandila sa pagsubok at tumay. Nais siya kumanaman ang Panginoon kapag kailan pa man. Minsan pa sa Panginoong Jesus, ako magtitiwala sa biyaya ng tapat. Buhay ko ay may kalinga sa pagsubok at lumay. Nais siya lumalaman ang Panginoon kapag kailan pa man. Biyaya niya ka ba sa buhay ko'y sapat? Di man karapat-dapat na ako ay nilikha. Pangako niya ay di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoon kapag kailan pa man. Thank you, Lord. Kung ika'y nanlalamig, wala kang malapitan para bang maibig sa iyong pinapasan. Nalalahanin mo sana, minamahal ka niya ang Panginoon kapag kailan pa man. Biyaya niya na ba? Biyaya niya na ba? Sa buhay ko'y sapat. Yes, Lord, salamat po. Karapat-dapat na ako ay nilikha. Pangako niya ay di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoon kapag kailan pa man. Yes, Lord, tunay kang tapat, Panginoon. Biyaya mo'y sapat. Biyaya mo'y sapat. Sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na ako ay nilikha. Pangako niya ay di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoon kapag kailan pa man. Biyaya niya na ba? Sa buhay ko'y sapat. Yes, Lord. Di man karapat-dapat na ako ay nilikha. Pangako niya ay di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoon kapag kailan pa man. Ang Panginoon kapag kailan pa man. Hallelujah. Panginoon kapag kailan pa man. Yes, Lord, hallelujah. Tunay kang tapat, Panginoon, kailan pa man. Hallelujah. Thank you, Lord. Tayo po'y
sa pagkakataon ito. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Tayo po bilang mga Kristiyano, madalas po natin pagpasalamat kay Lord ang mga blessing na natatanggap natin, di po ba? Pinagpapasalamat po natin yung mga pagkain na meron tayo, mga material na bagay. Salamat, Lord, sa mga blessing. Pero natanong po ba natin sa sarili natin minsan, napagpasalamatan po ba natin si Lord na tinutuwid niya tayo? Yung, Lord, salamat dahil tinutuwid mo ako. Salamat, Lord. Lord, umawit pa tayo sa huling pagkakataon mo, kapatid. Puso ko'y iyong sinasasa. Buhay ko'y iyong alas. Ang lahat kong hihit o ay tiyak mo na nalalaman ang lahat ng aking ginagawa. Tunay nga pong sa'yo ay hindi sinito ay hindi. Lord, hallelujah. Ang lahat kong hihit o ay tiyak mo na nababatid. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Kilala mo ako. Yes, Lord. Thank you, Lord. Ang lahat ng bagay ay ibig sa'yo. Salamat, Panginoon. Tinutuwid mo ako. Thank you, Lord. Aking patutunguhan. Panginoon, minsan pawitin po natin. Puso ko yung sinasayaw. Puso ko yung sinisiyasat. Buhay ko iyong alam. Ang lahat kong lihim o Yahweh ay tiyak mo na nalalaman ang lahat ng aking ginagawa. Sa'yo ay hindi limit. Yes, Lord. Ang lahat kong lihim o Yahweh ay tiyak mo na nababatid. Sabay-sabay tayo mga kapatid. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay ibig sa'yo. Salamat, Panginoon. Tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat, Panginoon. Sa patuloy niyong pagtanggap, Lord, sa aming Panginoon. Hindi kami perfecto, Panginoon. Madalas, Lord, nakakalimutan po ang Panginoon. Pero salamat, Lord, na hanggang ngayon, Panginoon,
Lord, sa buhay namin. Wala rin po kami ngayon, Panginoon. Sa aming kinatatayuan ngayon, Panginoon. Lord, kung hindi po kayo dumating sa buhay namin, magulo po ang lahat. Salamat, Lord, na tinanggap niyo kami, Panginoon. Yes, O Lord. Salamat, Lord, na inaahang niyo kami mula sa pagbubuhay, Panginoon. Lord, salamat na nakilala kayo namin, Panginoon. Salamat po sa mga taong ginagamit niyo, Panginoon, upang magpatatag, Lord, sa amin, Panginoon. Hanggang ngayon, Panginoon. Hanggang katapusan, Panginoon, ang aming buhay, Panginoon, kami po ay maglilingkod sa iyo, Lord. Salamat po sa umaga ito, Panginoon, na po. Punong-puno, Lord, ng pagpapala ninyo, Lord. Alam po namin yan, Panginoon. Hallelujah. Bigyan po natin ng mataas sa palakpak si Lord. Maraming salamat po. Hallelujah. Walang sasayaw. Challenge na talaga ako ito sa TV. Good morning po. Let us pray muna. Ama naming banal na makapangyarihan sa lahat, kami Lord God ay lubos na nagpapasalamat sa araw na ito na kung saan iyong inalaw, Panginoon, ng amin ikaw mapapurihan, Lord God, naming marinig ang iyong salita, Lord Jesus Christ. Salamat, Lord, sa bagong umaga. Salamat, Lord, sa aming hininga, Panginoon. Salamat po sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen and amen. Good morning, ulit. Amen. 30 minutes lang daw ang ating, so tamang-tama na. So, pag-uusapan natin ngayon is knowledge and wisdom. Amen? Di ba familiar sa atin lagi yung knowledge and wisdom? Amen. Naniniwala ba tayo na parehas lang yon? Sinong may alam na kung ano ang knowledge, ano ang wisdom? Sige nga, taas ang kamay. Sunday school ito. Amen? Pwede magsalita. Tama ba? Ano po ba ang knowledge at ang wisdom? Knowledge at kaalaman, ang wisdom at kaliniman. Galing sa Diyos. Galing. Lahat galing sa Diyos po yan. Galing also. Knowledge na ito. Amen? Di ba? Sure tayo na ang knowledge at wisdom hindi isa. Amen? Kaya nga tayo nagpipray, di ba? Give us knowledge and wisdom. Hindi naman sinabing knowledge or wisdom. Kasi pag knowledge or wisdom, may isa lang yon. Knowledge and wisdom, ibig sabihin, you cannot acquire wisdom pag wala ka rin knowledge. Amen? So pag-uusapan natin to ngayon, yung knowledge and wisdom.
Knowledge versus wisdom. Knowing is not enough. Amen? Naniniwala ba tayo? Knowing is not enough. Ibig sabihin, reading the Bible is not enough. But, yan yung starting point. Hindi po yan mali. Baka mamay, mamali na naman tayo ng pagkakaintindi. Ang pagbabasa ng Bible ay maganda at inuutos ng Panginoon. Amen? Pero kung nagbabasa lang tayo at hindi natin ina-apply sa buhay natin, wala tayong wisdom doon. Amen? Pag nagbabasa tayo, dapat ina-apply natin sa buhay natin. Kaya tinatawag na, knowing is not enough. Hindi enough na tayo'y nakakaalam lang. Ang dapat na ginagawa natin, once na malaman natin ang salita ng Panginoon, i-apply natin sa buhay natin. Yan yung wisdom. Amen? So, dito sa Proverbs 1:17, 1:7. Balik tayo. Proverbs 1:7, NIV. The fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction. Ito yung sinasabi sa Proverbs. The fear of the Lord is the beginning of knowledge. Yung pagkatakot natin sa Panginoon, yan yung beginning of knowledge. Naisip niyo ba kung ano yung tinutukoy na fear dito? Ito ba yung fear na may kasamang terror? Alam mo, nanonood kayo ng horror? Yung mga hinahabol ng zombie, yan ba yung fear na yan? Hindi yan yun. Amen? Yung takot mo sa kapitbahay, takot mo sa kamatayan, hindi ito yun. Ang fear na to is godly. Amen? Kasabay nito yung obedience mo sa Panginoon. Alam niyo yung pakiramdam na, let's say, ang dati mong buhay ay lasenggo ka. Amen? Tapos na-convert ka na ng Panginoon. Nalaman mo na namatay si Jesus Christ para sa'yo, para iligtas ka. So, na-build na yung faith sa'yo. Ngayon, nakasalubong mo yung mga dati mong kainuman. Niyayaya ka ngayon. Brother, inom naman tayo. TGIF ngayon. Biyernes ngayon. Pwede tayo mag-inom. Walang pasok bukas. Nang dahil sa takot mo sa Panginoon, o respeto mo sa Panginoon, hindi ka nasasama. Amen? Natatakot ka kasi ang Panginoon, alam mo na siya, may kasamang hiya ba na namatay na nga ang Panginoon sa buhay ko, ibabalik ko pa ba? Sinave na ako ng Panginoon. Amen? Yan yung tinutukoy dito na godly fear. Hindi ito yung yes, totoo na ang Panginoon kayang kumuha ng buhay ng siya ang nagdidikta ng buhay. Amen? Pero ang godly fear nito kasama yung takot na para mag-obey ka sa Kanya. Hindi yung iba rin kasi yung takot na, let's say, yung sa mga army. Di ba? Ang obedience nila is dictated ng fear. Let's say, dahil sa takot nilang sila'y matanggal sa serbisyo, susunod sila sa mga heads nila. Tama? Sa pagtatrabaho, ayaw natin matanggal sa serbisyo, sa pagtatrabaho natin, kaya susunod tayo sa mga pinag-uutos ng mga heads natin. Tama? Hindi yan yung fear na ito. Ang fear na to is kasama ng respeto at pagsunod sa ating Panginoon. Amen? Nai-gets po ba natin? Sabi dito, the fear of the Lord is the beginning of knowledge. Kung meron ka nitong fear na to, yan yung beginning of knowledge. Ibig sabihin, nag-a-acquire ka na kasi mas nakikilala mo ang ating Panginoon. Na-acquire mo na yung knowledge. Pero sabi dito, but fools despise wisdom and instruction. Kasi yung ang fools, pag tinagalog mo mangmang. Mangmang or walang alam. Ang mga taong hindi sumusunod sa Panginoon at hindi nakikinig sa kanyang instructions, sa mata ng Panginoon, mangmang. Amen? Walang alam. So ito yun, but fools despise wisdom and instruction. Next. We live in a generation full of information. Tama?
lahat ngayon, nasa mobile na lang. Kahit nga buhay ng isang tao, lalo't sikat, i-search mo. Nandyan yung picture nila, mga businesses nila, available na sa internet. We can search for anything, read anything, learn quickly. But the Bible reminds us with this truth. Knowledge is not the same as wisdom. You can know many things and still make wrong decisions. Amen? Ayaw nyo maniwala doon. Maraming alam pero nagkakamali pa rin. Tama? Tayo, ang dami nating alam, lalo na sa mga trabaho natin. Isa tayo sa nagkakatiwalaan ng ating mga bosses, mga boss natin, mga may-ari ng kumpanya. Pero hindi ba tayo nagkakamali? Nagkakamali pa rin tayo. Amen? Kasi, yun yung totoo. Lalo't wala kang wisdom galing sa Panginoon. You can have the knowledge of the world. Pero kung wala kang wisdom, hindi mo yan magagamit para sa Panginoon. Amen? Next. So ito, 4 points lang yung pag-uusapan natin patungkol sa knowledge. Una, knowledge fills the mind. So, kailangan yung malaman na ang knowledge ay importante din. Kasi baka minsan mamaya misinterpret natin na ayoko pala ng knowledge, gusto ko ng wisdom. Hindi ka makakakuha ng wisdom pag wala kang knowledge. Amen? Hosea 4:6, my people are destroyed from lack of knowledge. Because you rejected knowledge, I also reject you as my priest. Because you have ignored the law of your God, I also ignore your children. My people perish or destroyed from lack of knowledge. Lack of knowledge ang sinutukoy dito, hindi kayabangan, hindi ugali. Maraming tao na di-destroy dahil walang knowledge. Amen? O let's say, for example, para mas maintindihan natin. Ano ba yung mga taong lack of knowledge ngayon? Mga taong palakad-lakad dyan sa kalsada. Amen? Pero pakiramdam nila, ano kayo ang pakiramdam nila? Yung tipong palakad-lakad na lang dyan sila sa kalsada, they are considered lack of knowledge. Amen? Pag tinignan mo yung buhay nila, talaga kahit sa paningin mo pa lang, destroyed sila. Tama po? Physically kasi hindi na sila makakain ng kumpleto ng isang araw. Wala silang tulugan, walang bahay na masisilungan, sa kalsada lang natutulog. Yan yung sinasabing my people are destroyed because lack of knowledge. So dapat kinukuha rin natin, na-acquire din natin yung knowledge. Amen? So that it will fill our mind. Pag sinabi mong fill our mind, malalagyan ng knowledge. Kasi pag mahirap naman sa tao yung walang alam, natawag na mangmang. Kahit sino pwede kang, yung may mga alam nga, nai-scam pa eh. Amen? May mga pinag-aralan, nai-scam. Ako, na-scam. Paano pa kaya pag wala kang alam? Amen? Ito yung mga tipo ng tao na kung saan yung agos, let's say, kailangan yung isang matalinong tao, kailangan din mag-rally. Ikaw naman, wala kang alam, tara, sama tayo. Rally daw. Ano ba yung rally? Kasi nga, wala knowledge. So, mahirap sa buhay ng tao yung wala tayong knowledge. Amen? Kaya dapat, inaano rin natin yan, ina-acquire din natin yan. Paano ba natin nakukuha ang knowledge? In our spiritual life, magbabasa tayo ng Bible. Amen? Babasa tayo ng Bible, makukuha natin yung knowledge doon. Pag tayo naman sa mga trabaho natin, let's say, electrician, basa ka lang ng basa ng mga electrical books. Tingin ka sa internet, ano ba yung mga bagong technologies?
Amen? Ganon tayo. Tapos mga bata, let's say, o kayo, paano kayo mag-acquire ng knowledge? Sa mga school ninyo, kailangan nyo ba ng knowledge? O parang hindi Ayaw nyo ng knowledge? Magkakaroon kayo ng knowledge pag nakikinig kayo sa teacher nyo. Amen? Makikinig kayo sa teacher nyo, paano ba tayo nakakapag-solve ng exam? Baka naman 1/50, 5 lang ang sagot natin. Kasi hindi tayo nakikinig. Amen? Pag nakikinig tayo sa ating teacher, nakaka-acquire tayo ng knowledge. Amen? Nape-perfect natin yung ating exam. Amen? Amen. Ganun po. So, dapat ina-acquire natin yung knowledge. Hindi natin pinapabayaan. God values knowledge because it helps us understand the truth, the scriptures, the facts. Amen? Pag tayo nagbabasa ng Bible, pag wala tayong knowledge, nasubukan nyo na ba magbasa ng Bible hindi nyo maintindihan? Amen. Meron, kahit ako. Magbasa kayo na, ano ba yung Numbers, yan, puro ang makikita mo dyan, mga lahi. Minsan, mga lahi-lahi na ano, tapos magbabasa ka ng Psalms. Puro malalalim na ano, poem. So, may mga ganong bagay. Yun yung pakiramdam na pag wala kang wisdom, wala kang knowledge, hindi mo maintindihan. Amen? Mas maganda kasi yung pag nagbabasa tayo ng Bible, na i-relate natin sa buhay natin para nakakakuha tayo ng pattern on how to live on that word. Amen? Kasi kung basa ka lang ng basa at di mo rin naiintindihan, yes, you can acquire na, oo nga pala, si King Saul pala is hindi sumunod sa Panginoon kaya siya namatay, kaya siya pinatay. So, yun yung knowledge mo. Pero kung i-apply mo sa buhay mo, wala kang wisdom, pag tinanong ka lang, ano bang kinamatay ni Saul? Hindi kasi sa sumunod. Pero hindi mo alam, if you have wisdom, na pag hindi ka pala sumunod sa Panginoon, pwedeng yun din ang patutunguhan mo. Amen? That's wisdom. In-apply mo sa sarili mo, dapat pala, pag may sinabi ang Lord sa buhay ko, susundin ko. Kasi kung hindi, baka ako rin, hindi yung datnan ko ng buhay ni King Saul. Amen? Ganun po ang wisdom. Point 1. But the Bible also warns us, 1 Corinthians 8:1, now, about food sacrificed to idols, we know that we all possess knowledge, but knowledge puffs up while love builds up. So kanina, ini-encourage tayo to acquire knowledge. Pero may warning din ang Bible sa atin. Sabi dito, but knowledge puffs up. Ano ibig sabihin ng puffs up? Parang, let's say, ikaw na yung pinakamagaling. Naranasan niyo na ba yung pinupuri ka ng boss mo? Ito na, paparating yung pinakamagaling kong empleyado. Ikaw naman, habang naririnig mo, lumalaki ulo mo, nagkaka-hydrocephalus ka. Ano ibig sabihin? Yan yung puffs up. Nag-generate ng pride sa sarili mo. Amen? Ako yung pinakamagaling din. Kung wala ako sa kumpanyang yan, hindi yan magiging ganyan, kalaki. Amen. Amen? Naririnig niyo yung mga ganyang linyahan? Amen. That is pure knowledge, walang wisdom. Amen? Yung mga taong nagkaka-hydrocephalus, sabi dito, now about food sacrifice, we know that we all possesses knowledge, but knowledge puffs up while love builds up. So, pag tayo ay nag-acquire ng knowledge, see to it na sumusunod tayo sa ating Panginoon. Kasi pag nag-acquire lang tayo ng purong knowledge, prone yan, mataas ang risk na ikaw ay yumabang. Amen?
Marami akong kilala na mga Kristiyano. Hindi ko naman nila lahat, marami na magagaling sa salita ng Panginoon, mga nagtuturo, pero makikita mo sa buhay nila, they don't walk the talk. Alam niyo po yun, hindi nila nilalakaran ang salitang sinishare nila. They don't walk the talk. Kasi pag ikaw as nangangaral ka ng salita ng Panginoon, see to it na nilalakaran mo yung mga salita ng Panginoon. Hindi yung ang gaganda ng sinasabi mo pero hindi makita sa buhay mo. So yan yung big question mark. Amen? Sabi dito, we all know, we all possesses knowledge. Lahat naman tao may knowledge eh. Minsan lang ayaw lang gamitin. May mga magagaling pa nga sa kalokohan eh. Magtataka ka, saradong-sarado na yung tindahan, gaganyan lang yung pagitan ng gate. Pero nakita mo, malaking tao nakapasok. Kasi talented na sa pagnanakaw. Practice ng practice. Tama? Kasi pag nagpa-practice ka, gumagaling ka naman talaga eh. Tama ba? Amen. Kahit sa pagnanakaw, sa pangguguyo, pang-i-scam. Minsan nag-aaral pa ng psychology yung mga yan para ma-twist talaga ang utak mo. Para ma-scam ka talaga. Ganun po talaga. Pag ang knowledge kasi, in-acquire man ng in-acquire. Sabi nga dito, nagpa-pops up. Ibig sabihin lumulobo yan sa iyo. Gumagaling ka. At pag wala ang Panginoon doon, magiging mayabang ka, may pride ka sa sarili mo. So, hindi gusto kasi ng Panginoon yung knowledge na may pride. Dapat, mayroon kang knowledge na may obedience na sumunod sa Kanya. Amen? Yun yung gusto ng Panginoon. Knowledge alone can lead to pride if it's not guided by God. Tama po ba? Pag hindi guided ng Panginoon niya, mapapahamak po tayo. Point 2. Wisdom directs the life. James 1:5. If anyone lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. Wisdom directs life. Hindi naman, di ba? If anyone lacks wisdom, you should ask. Yung pag-a-ask is yung may kasamang respeto. Yan, hindi yan sinabi na yun na mamuwersa ka. Amen? Yung ask, may kasamang obedience yan. Pagpapasako. Kaya ask. Proverbs 3:5-6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to Him and He will make you your paths straight. Gusto nating maganda ang ating paths at nasusunod natin ang ating Panginoon. Learn to trust in Him. Amen? Kasi yung understanding ng tao very limited. Maniwala po kayo, yung understanding ng tao, yung knowledge ng tao is very limited. Wisdom teaches us when to speak, when to be silent, when to act, and when to wait. Amen? Kaya, yung mga taong silent, yung mga taong marunong mag-antay, at hindi baro-baro mag-react, they have full wisdom. Amen? Hindi yung nakarinig ka lang ng sermon ni pastor na medyo masakit. Ako talaga yung pinapatawanan ni pastor. Alam ni pastor yung buhay ko. Siguro tinitingnan. Hindi nyo alam na mas nakikita kayo ng Panginoon. Amen? At salita ng Panginoon ang sinasabi ni pastor, hindi yung salita ni pastor. Amen? Kaya, ikaw, pag natatamaan ka, relax ka lang. Amen? Huwag tayo mag-react kasi walang wisdom dun. Sabi dito, wisdom teaches us when to speak, when to be silent, when to act, and when to wait. So dapat ganun po tayo. Kaya mga Kristiyano, relax lang. Hindi ito yung mga makarinig man ng paninira sa kanya. Okay, inyo na yan. Hindi tayo basta-basta nagre-react. Amen? Kasi tayo guided ng wisdom ng Panginoon. Proverbs, the fear of the Lord is the beginning of wisdom.
So, point 3 na tayo. The source of true wisdom. Alam niyo po ba yung the source of true wisdom? Yung pagkatakot natin sa ating Panginoon, yung banal na pagkatakot. Amen? Hindi yung minsan takot tayo, minsan di ba? Yung takot natin sa mga magulang natin na huwag tayo paluin. Parang takot na takot tayo noon, di ba? Pero pag lumaki na kayo, nalalaman natin na, ay tama pala yung sinabi ni Mama noon na. Tama pala yung sinabi ni Papa noon na. Di ba? Ayaw nyo. Ako lang pala napapalo, hindi pala, ako lang pala makulit. Kasi, yung fear na to is ito yung katulad nga ng binabanggit ko kayo nito, kasama ito sa pagsunod sa ating Panginoon. The fear here is not terror. It is reverence, submission, and obedience to God. So yan po yung tatandaan natin. Yung fear na tinutukoy dito, ito yung reverence, ito yung submission, ito yung obedience to God. Kasi hindi ka makakapag-obey ka ba sa Panginoon kung wala yung banal na takot sa'yo? Amen? Hindi, di ba? Kailangan meron. Makakapag-submit ka ba sa Panginoon kung wala itong banal na takot sa Panginoon? Hindi pa din. Kaya, the source of true wisdom is yung fear sa ating Panginoon. Pag hindi ka natatakot sa Panginoon, you will stay sa knowledge mo. Kaya ko to. Kaya ko to, kaya. Galing ako eh. Ako nga nagpalaki ng kumpanya ng boss ko eh. Magaling ako. Kaya ko to. Yan. Pag yan ang mindset mo, wala. Hindi ka magkakaroon ng wisdom na galing sa Panginoon. Amen? Without God, knowledge can make us proud. But with God, wisdom makes us humble. Amen? So dapat, pag may knowledge tayo na acquire, magpasalamat tayo sa Panginoon. Lord, turuan mo ko paano ba ito i-apply ng tama sa buhay ko. Dapat ganun yung attitude nating mga Kristiyano. Hindi yung, ang dami ko nang alam. Alam niyo yung attitude ng mga backslider na Kristiyano? Sisiran mo ngayon ang salita ng Panginoon. Ano sasabihin sa'yo? Bro, nabasa ko na ng 3 beses yung Bible. Paulit-ulit. Alam ko na yan. Tapos sasabihin pa sa'yo, ganun pala bro, magsimpa na tayo. Hindi, okay lang ako bro, hindi pa rin naman ako nakakalimot. Nakalimutan mo na nga magsimba, hindi ka pa rin nakalimot. Amen? Yan yung mga linyahan na dapat beware tayo sa mga, yan yung mga taong lack of wisdom. Inuuna na nila ang kanilang knowledge. Baga, andun na yung pride sa mga buhay nila. Dapat yung pride kasi walang walang puwang yan sa buhay natin. Illustration ng point 3. Knowledge is knowing the Bible says we should forgive. Amen? Nabasa ba natin dito sa Ephesians 4:2? Be kind and compassionate to one another, forgiving each other just as Christ God forgave you. So alam natin, nabasa natin yung Ephesians 4:32. Pero that is still a knowledge kasi na-acquire pa lang natin. Pero sasabihin ng wisdom tells forgiving even when it hurts. Matthew 5:44, but I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you. Sa tingin nyo ba pag wala ang grace ng Panginoon, kaya natin gawin yung Matthew 5:44? Yung enemy mo, mamahalin mo. Baka mamaya pag may sasakyan ka, sagasaan mo pa yung enemy mo eh. Nasa gitna ng kalsada. Pag wala yung grasya ng Panginoon, hindi mo magagawa yung Matthew 5:44. Yung grasya ng Panginoon, that's what we call wisdom. Amen? Nalaman mong we should forgive, pero dapat mong i-apply yan sa buhay mo. Pag in-apply mo sa buhay mo, that is wisdom. Amen? So, nalaman mong we should forgive, but mas may malalim pa. Kaya natin mag-forgive pag mga medyo maliliit lang. Sige, kalimutan mo na yan.
simula tayo uli. Pero pag malalaking kasalanan, bahala ka na dyan, wala nang pansinan. Anong termino ng mga Katoliko? Magsulian na ng kandila. Yung mga ninong at ninang, magsulian ng kandila. Baga, wala na. Putol na ang tulay na nagko-connect sa inyo. Yan yung attitude ng na walang wisdom. Pero pag may wisdom, nakakapagpatawad pa rin tayo. Amen? Kasi yung pagpapatawad, hindi yan para sa kanya, sa taong gumawa sa iyo ng kasalanan. Para yan sa iyo. Kasi once na nakapagpatawad ka, yung galit na mayroon ka sa taong yan, mawawala. Kasi once na may galit ka pa doon sa tao na yan, mahihirapan ka rin i-bless ng Panginoon. Amen? Pag wala ka niyan, andyan sa iyo yung blessing. Kaya ang pagpapatawad, para din yan sa atin na ginawa ng kamalian. Kaya dapat ayos tayo, mabilis tayo magpatawad. Although mahirap mag-move on, ba't unahin natin yung pagpapatawad? Okay bro, napatawad na kita. Huwag ka lang magpapakita. Ganun ang tao eh. Pero sabi nga ng Panginoon, Matthew 5:44, "But I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you." So, ganun po ang attitude ng ating Panginoon. Last na tayo. Knowledge hears, wisdom obeys. Luke 10:42. Ito yung usapan natin last week. But few things are needed, or indeed only one. Mary has chosen what is better and it will not be taken away from her. So ito yung si Martha and Mary. Amen? Pag tayo may wisdom always choose what matters most. Amen? Kung ano yung high priority, yun yung sinusunod ng wisdom. So, ang hierarchy kasi, maririnig mo ang salita ng Panginoon. At because of that na narinig mo, nagkakaroon ka ng knowledge. Nag-i-stay yan. Dapat i-stay natin sa mga puso natin, sa mga ulo natin. Kasi when time comes, yan yung gagamitin nating salita ng Panginoon para may apply natin sa ating mga buhay. Amen? At pag na-apply mo na yan, may mga panahon talaga na yan yung pangahawakan mong salita ng Panginoon. Pag yan na-apply mo, we are exercising yung wisdom na galing sa Panginoon. Amen? So wisdom always choose what matters most. Conclusion. Sa mga buhay natin, let us not be contented with knowing the Scripture. Amen? Huwag tayong makontento na 3 beses mo nang nabasa ang Bible. Na ilang ulit mo nang nabasa ang Bible. Let us ask God for the wisdom to live it out. Amen? Anong ibig sabihin nito? Pag tayo nagbabasa ng Bible, ask natin ang ating Panginoon na bigyan tayo ng wisdom kung paano i-apply sa buhay natin ito. Amen? Kasi pag tayo binigyan ng wisdom ng Panginoon, ang salita niyang yun ay magiging totoo sa buhay natin, makikita sa buhay natin. Amen? So ibig sabihin, nakakasunod tayo sa ating Panginoon. So, wag natin ipagmayabang na ilang beses na natin nabasa ang Bible kung hindi naman din nakikita sa buhay natin. Amen? So, let us all pray. Ama namin banal na mga pangyarihan sa lahat, Lord God, maraming salamat sa iyong salita, Panginoon, at nawa, Panginoon, maitanong ito, Lord God, sa aming mga puso, at makita at mamunga, Lord God. Lord, maraming salamat, Lord Jesus Christ, sa iyo pong lahat ng papuri, pagsamba, pasasalamat sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen and amen. Pinagpala po ba ang lahat? Yes. Ayun. Ako din po ay lagi ko pong pinapanalangin sa Panginoon na magkaroon lagi ako ng knowledge and wisdom. Importante po yan sa atin. Lalo na po sa panahon ngayon. Amen po ba? Amen. So, dadako na po tayo sa testimony and thanksgiving.
Sino pong gusto mag-testimony? Mag-thanksgiving, ayan, ang ating first owner. Si Kuya. Ayan. po. Sa po ako siya nagpapasalamat kay Lord sa araw-araw. Nagpapasalamat po kay Lord sa araw-araw na ginagabay niya tayo kahit anong oras tayo na papasalamat po ako dahil na yung nakaraan pong Lunes na nag-pray po ako kay Lord na hihingi po ako ng gabay sa Kanya pagpapasok sa madaling araw. Pagigising po ako. Papasalamat po ako kay Lord kasi papasok na naman po kami. Sana po ay mapag-pray niyo po ako na makapag-school ng maayos sa school. Pasalamat po ako kay Lord dahil naintindihan ko po yung Pastor Jason na yung mga paliwanag niya po. Napapasalamat ko kasi po lagi po ginagawa nila sa mga gawain ko po palagi. Pati po sa mga school activities po, lagi po ginagawa yan. Lagi niyo po akong binibigyan ng paraan kung paano ko po malagpasan yung mga problema ko po sa school. Sana po lagi niyo po akong gabayan palagi sa school at sa malapit ka na mga exam. Sana po lagi niyo po akong gabayan din niyo po palagi ng knowledge at wisdom. Ito po Kala po ngayon, bless the Lord. Nagpapasalamat kaya sa ating Panginoon. Sa nakikita ko po ito ngayon sa atin, pinasasalamatan ko si Lord. Sabi ko tuloy, sana matagal na natin nakasama si Pastor Jason. Sana full of knowledge and wisdom na tayo. Kasi sayang po yung mga itinuturo sa panahon na nagtuturo, walang laman. Ngayon ganun, magturo na walang laman. So salamat sa Panginoon sa buhay ni Pastor Jason na punong-puno ng knowledge and wisdom. Papasalamat din ako sa Panginoon. Ang pinasalamatan ko po ay yung pagkilos ni Lord sa atin. Minsan wala ako, nandyan Sister Marilo. Na-late ako pero si Sister Marilo yung nag-lead ng prayer meeting. So hindi nawala ng parang walang nawala sa atin. Then ngayon nag-suggest na rin Sister Marilo na every prayer meeting ay palit-palit. Yan na namin Sister Trisky. Tapos Sister MM mo lang ngayon . So, then nadagdagan tayo ngayon ng leader. Nandito na si Chairman. Yeah. Then yun ang papasalamat kay Lord. Yes, amen. Na pagamat may nawala, may na ano natin, pero mas kapakinabang ang itinalit. So, tama, hindi tayo dapat malungkot na kung may maalis man. Mayroong ipapalit si Lord higit. Amen. So, basta, yun po ang ipinagpapasalamat kong nakikita ko sa paggalaw ng Lord sa buhay ng bawat isa. Na hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. Yun po ang aking papasalamat kayo. Salamat. Amen. Ayun po. Ako din po ay nagpapasalamat po sa Panginoon. Especially po sa ating lahat po. Na tayo po lahat ay parte po ng CCMC at lahat po tayo ay may tawag nito. May ambag ayun. Hirap sa Tagalog, no? Ambag sa paglago ng ating simbahan. Para po lahat sa Panginoon, di ba po? Amen po yan. Isa pa po nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Actually po, last year po, hindi po talaga naging madali yung aming pinagdaan ng mag-asawa, ng pamilya namin. But, sa lahat po ng trials, pagsubok ng Panginoon sa amin, alam po namin, naniniwala po kami na adyaan yung pagsama ng Panginoon sa amin. Or sa ating lahat, sa mga pagsubok na naranasan natin, andyan ang ating Panginoon. So kaya tayo po ay laging matuwa
Dahil po, andyan po ang ating Panginoon at meron tayong Diyos na buhay. Amen po ba? Amen. So, meron po ba tayong special number? Mga kids? Next Sunday. So, okay, huwag na po natin patagalin. Tinatawagan ko na po ang ating mahal na Pastor Jerry para sa kanyang message for today. Palakpakan po natin ang Panginoon. Thank you, Chairman. Pastor Lord. Tayo po ay tumayo. Ngunit yan ang wala ng Espiritu, yung kanyang presensya sa bawat isa sa atin. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come, in thy strength and thy power. Come, in thy own special way. Come, like a spring in the desert. Come to the winter of song. Lord, let the sweet healing power touch me and make me whole. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come, in thy strength and thy power. Come, in thy own gentle way. Itawag natin si Brother June para magbasa sa ating gospel ngayon. Buksan natin ang ating Bible sa 1 Timothy chapter 6, 7 to 10. Kung sa bagay, malaki nga ang mapapakinabang sa reliyon kung ang tao ay marunong masiyahan. Wala tayong dalang naman sa sanlibutan at wala rin tayong madadalang pag-alis dito. Kaya dapat na tayong masiyahan kung tayo'y may kinakain at dinaramig. Ang mga nagnanasang yumaman sa anumang paraan ay mahuhulog sa tukso at sa bitag na masasamang hanggaring magdulak sa kanila sa kapahamakan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na magkamal ng salapi, may mga nalayo sa pananampalataya at nasadlak sa paghihirap ng kalooban. Let us pray. Akila naming Ama, salamat po sa pagkakataong ito muli, Lord. Salamat sa panibagong araw, may po ibinukas. Nagpapasalamat po kami, Father God, na nakalipas ng isang linggo na wala po masamang nangyari sa amin. Patuloy po niyong sinusupply ang lahat ng aming pangangailangan, kalusugan, pagkain, inumin, proteksyon. Salamat po, Father God. Niwala po kami, Father God, na tunay, Panginoon, kayo po ay tapat sa bawat sa amin. Father God, kami po inilalapit sa iyo ang mensahe mong ito. Inyo pong itanin ng malalim sa puso namin, Lord, upang ito'y kumintal sa aming isipan, maging gabay po namin bilang wisdom. Father God, salamat po. Ikaw po ang aming great teacher through your Holy Spirit, Father God. Thank you po, Lord, sa inyo po pag-protection through your holy angels.
Thank you so much, Lord, in the name of Jesus Christ. I pray. Amen. Amen. Isang palakpak kay Lord. Napakabuti ni Lord. Alam niyo kung bakit? Yung pong topic sa Sunday School ay mayroon pong connection sa topic natin ngayon. Napakabuti ni Lord. Ang ating pong pamagat ng mensahe ngayon, if be content with what we have. Hindi po bago ito, be content with what we have. Makontento kung anong meron tayo. Hello. Hindi po bago sa ating pagdinig. Subalit, kailangan na mag-develop ito sa bawat isa sa atin. Kung hindi po ito totally develop pa. Kasi kung hindi ito ma-develop sa ating karakter, na bilang meron tayo dapat contentment sa buhay. Ma-develop ito dapat. Amen? Sino pong nakakaalam sa buhay ng mga corruption ngayon? Di ba? Alam natin? Nung isang gabi ho, si Revilla ay, Senador Bong Revilla ay habang in-interview daw, iyak ng iyak. Di ba? Yung po yung naghatid, kung sakali mang totoo, yun ang naghatid sa kanila, doon sa kalagayan yan ay ang uncontented. Tama ba? Yung pong mga mayayaman ngayon, si Atong Ang, milyonaryo yun, bilyonaryo. Kilala na si Atong Ang. Merong 10 million na patong sa kanyang ulo ngayon. Ano ang naglilid sa kanya is uncontented. Yung kawalan ng kakontentuhan, mayaman na, naghahangad pa. Kaya, yung pong pagiging kontento, kung hindi pagkakontento ay napakapanganib sa buhay ng tao. Hello, naniwala po kayo na maraming sisiraing relasyon, yung pagkatao mo, dignidad mo, dangal, pwedeng sirain kapag ikaw ay hindi marunong makontento. Tama? Pagdating sa area o sa aspito ng relasyon, pag hindi ka kontento, ano mangyari? Kahanap ka iba. May asawa ka na, maghahanap ka pa ng iba, hindi ka kontento sa partner mo. Tama ba? Ganun po yun. Pag wala kang kontento, ililid ka dito sa destruction. Kaya ang contentment is wisdom. Amen? Contentment is wisdom. Bihira ho nito ang meron. At kaya nga po, ilan na ho ang mga politiko ang na-involve, napahamak, nagtago ngayon at hindi na pakinabangan ang bilyon o milyon nilang salapi dahil sa kawalan ng pagkakontintuhan sa buhay. Sagana na, mayaman na, naghahangad pa, hanggang nabuking. Ngayon, may patong ang ulo ng iba, nagtatago. Tingin niyo po, masaya ba ang buhay nila? Kahit bilyonaryo ka, kung ikaw nagtatago, hindi ka masaya. Kung may patong ang ulo mo, hindi ka magiging masaya. Tama? Tayo, kahit hindi tayo mayaman, masaya tayo. Bakit? May pagkakuntinto tayo. Hindi tayo dinadala sa kapahamakan. Kaya, contentment is wisdom na binibigay ng Diyos sa bawat tao. Napakaganda ng topic. Ang knowledge ay nakukuha mo sa pag-aaral dito sa mundo. Makakamtan mo yan. Knowledge. Without God, may knowledge. Maraming taong knowledge. Maraming kalaman, karunungan. Nag-aaral ng mataas, abogado,
walang wisdom, anong nangyari? Kulong. Ang wisdom po maglilid sa'yo sa holiness. Ang wisdom maglilid sa'yo ay magpuprotect sa'yo sa buong pagkatao mo, sa lahat ng aspeto ng buhay mo kapag may wisdom ka. Kaya ano po yan? Balanse ho yan. At parehong kailangan, wisdom and knowledge, parehong kailangan po yan. Hindi po pwedeng may knowledge ka, wala kang wisdom. Bakit? Kulungan bagsak mo, kapahama ka ng bagsak mo. Wisdom is the word of God. Amen? Hindi nila ina-apply ito eh. Sabi doon, maging tapat bilang lingkod ng bayan, hindi nila in-apply yung wisdom na yan. Yung pong payo ng Diyos, yun yung wisdom eh. Yung salita na yun, that is wisdom. Diba? Pag sila ho ay inilagay sa kanilang tungkulin, ay pinagbabasa sila ng Bible na maging tapat. Pero hindi nila in-apply. Kaya walang wisdom. So anong nangyari? Destruction. Nasira sila, napahiya. Buong pamilya, napahiya. Diba si Diskaya? Ano nangyari? Yung 40 yata ng sasakyan niya, 2 na lang natira. Bakit? Kinuha lahat ng government. Lahat ng kayamanan kinuha at napahiya ang buong pamilya. May mukha ka bang iharap? Pupunta ka ng mall, sasabihin, ayan ang pamilya, magnanakaw. Ayan, nag-grocery na, tira ng bayan niya, nung kinakain mo. Wala kang ititingin sa mundo, sa mga tao. Mapira ka, pero wala kang mukhang ititingin. Kasi ang puro negative ang maririnig mo. Kasi nalid sila ng knowledge, hindi ng wisdom. Hindi pwedeng may wisdom ka, wala ka namang knowledge. Hindi rin pwede, mapapahama ka pa rin. Pag wala kang knowledge, hindi ka nag-aral, ano mangyari? Anytime, pwede ka madaya, hindi ka marunong magkwenta ng pera, hindi ka marunong magbasa kung saan pupunta yung sasakyan mo, maliligaw ka. Hindi mo alam paano basahin, wala kang knowledge. May wisdom ka nga. Pero paano mo maintindihan ang wisdom of God kung wala kang knowledge? Hindi ka nag-aral eh. Hindi ka makapagbasa. Paano mo i-apply? Diba? Dalawa po, kailangan combination po yan. Knowledge and wisdom, kailangan natin. Ang higit po dyan yung wisdom. Pangalawa lang ito yung knowledge. Kasi meron mag-grade 1 na pastor, grade 2 na pastor, itinaas ng Diyos. May knowledge siya, kapiraso lang. Pero tinaas siya ng Diyos kasi full of wisdom. Mas lamang ang wisdom. Kaya, napakahalaga po, mga kapatid. Naniwala po ako na meron pong there are many kinds of bad spirit. Amen? Amen. Si Maria Magdalena ay merong 7 espiritu, masamang espiritu, pinalaya si Jesus. Nabasa niyo yun? 7 espiritu ang lumabas kay Mary Magdalene. Na isang, sabi nila, prostitute daw ito. At yung 7 bad spirit, may kanya-kanya po yung gawain sa buhay ng isang tao. May spirit of adultery. Meron si Magdalena, no? Kikiapit. May spirit of laziness. Sino ditong tamad? Kapag tamad ka po, espiritu po yan. Dapat nire-review po yan, binababad po yan sa prayer. Kapag tayo po, meron tayong lust of the flesh, spirit din yan, yung palagi kang naghahangad ng ibang laman. Instead, makontento ka sa partner mo. Spirit po yan. Dapat ibabad sa pananalangin, kung maaari, fasting na lumabas sa iyo yung ganung espiritu. Spirit na, iba-ibang spirit. Spirit of suicide. May mga ganon na nagbubulong para magpakamatay ang isang tao. Spiritu din po yan. Spirit of paglalasing. Iba-ibang spirito na meron. Yung contentment, yung pagiging kawalan ng yung mapaghangad, hindi rin yan natural na espiritu ng Panginoon. Kaya nga sabi dito, be content with what we have.
Espiritu din yung mapaghangat. Hindi ka kontento sa isang bagay na meron ka. Hindi ko po sinasabi na makontento na tayo sa ating hirapan. No. Ang ibig ko po sabihin, magsikap tayo sa lahat ng bagay, pero maging kontento sa resulta. Tama ba? Hindi tituro. Kontento ka na walang bahay. No, hindi ibig sabihin. Magsikap ka, then makontento ka sa resulta ng pagsisikap. Kung ano yung ipinagkaloob ni Lord sa iyo. Hindi yung meron na, hangad ka pa ng hangad. Kahit mali ng paraan, hinahangad. Isang araw, ayun na, napahiya ka na buong pamilya mo. Kaya napakapanganib yung kawalan ng pagkakontento sa buhay. Alam niyo po ba na ang number one na dahilan kaya si Satanas ay pinalayas sa kaharian ng Diyos? Dahil sa kawalan ng kakontentuhan. Bakit? Binigyan siya ng mataas na ranggo at kapangyarihan. Naghangat pa siya. Gusto niya pang pantayan ang Diyos. Kaya, meron akong kilala nun. Binigyan ko ng posisyon. Ayaw mo? Ayaw mo ng posisyon. Gusto niya mas ano ba? Pambihira. Sabi ko, iba pala ano nito. Ayaw niya associate pastor. Gusto niya pastor lang. Ayaw niya associate. Kasi hindi lang pabahagi. Siya pa yung namili. Sabi ko, associate pastor. Nilagay ko sa'yo. Hindi. Ayaw ko yan. Hindi parang ibig sabihin associate. Hindi ka kabahagi. Kaya associate. Sabi ko, ibang klase. Bago lang siya noon. Nagpili agad siya. Ayaw nang tanggapin yung sinasabi ko. Gusto niya siya yung masunod sa posisyon. At gusto niya pangalamangan yung head pastor. Walang submission. That is not good spirit. Walang submission. Hindi ko po pinagmamayaba o binubula o pinalakit tayo ni engineer o ni Pastor Jesus. Kita ko sa kanya yung pagiging submissive. Sabi ko, 30 minutes lang na nangyari. Eksakto, 30 minutes tapos. Di ba? Yan yung submissive. Masunod, sumusunod. Hindi yung sinabi mo ng gano'n, umabot pa isang oras. Kaya, napakagandang kasama yung gano'n. Merong submission. Kaya ang aking pong tinatanong, meron ditong dumating sa ating church na gustong maging pastor dito. May dumating dito. So, isa lang tinanong ko sa kanya, handa ka bang magpasako? Isa lang. Ang gusto ko po, pag mayroong dumating gusto magamit, isa lang hinihingi ko, marunong ka bang magpasako? Kasi kung hindi po ito. Amen? Kahit saan ka magpuntang church, yung pagiging submissive, yun ang number one kailangan. Marunong kang sumunod doon sa inilagay ng Diyos. Sa church na yun. Hindi ikaw masunod. Pwede open ng suggestion. Open po yan. Pero hindi pa rin ikaw ang final na magsasuggest. Wala akong masamang magsuggest. Huwag po kayo matakot magsuggest. Pwede po yan. Pinag-usapan din tsaka implement. Pero huwag naman kayo magkampo. Kung may suggestion, hindi na-approvean. Huwag naman ha. Kasi ganun po yan. So, patuloy tayo. Number 1, ang contentment ay mag-iiwas sa'yo upang hindi mapalayo sa Diyos. Tama ba? Pakibasa natin. 1 Timothy, doon sa ating binasa kanina. Sabi ng 1 Timothy chapter 6, verse 10. Pakinggan niyo pong mabuti. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghangad, ito na po yung uncontentment. Dahil sa paghangad na magkamal ng salapi, may mga nalayo sa pananampalataya at nasadlak sa paghihirap ng kalooban. Kapag pala ikaw uncontented o hindi ka kontento sa mga bagay-bagay, pwede kang malayo sa faith mo. Then, pag malayo ka na sa faith mo, malayo ka na sa Diyos. Bakit? Naghangad ka ng higit-higit. Kaya nga ngayon, no? Ang mga tao instead mag-church,
may hinahangad sila eh. Nalalayo na sila sa faith. So hindi naman lahat. Merong iba na talagang hindi natin alam yung kanilang sitwasyon. No? Pero ako po ay humahanga sa faith ni Brother Patrick and then Christy. Sister Christy and Brother Patrick, narinig ko sa kanilang bibig, Pastor, naghanapan ng trabaho. Pero pinipili namin yung hanggang sa Thursday lang. Sister Christy na, sabi niya kung pwede lang hanggang Friday lang. Kasi ayaw namin mawala kami sa church. Di ba? Napakagandang puso, napakagandang desisyon ng isang Kristiyano. Ang iba po, di bali na lang, may trabaho ako kahit walang pasok linggo. Marami naman din. Maraming trabaho po, bakit yung may linggo pa? Pero kalayaan po yun ang bautismo. Hindi, kasi may paglinggo, malaking sahod. Eh, pag Friday lang o Saturday, maliit ang... Kung dalawa ang applyan mo, yung isa malaki ang sahod pero may pasok sa Sunday, piliin mo ba yung alin ang pipiliin mo hanggang Friday lang o Saturday? Pipiliin mo isa na maliit lang. Kasi kontento ka, Jesus is enough for us. Amen. Kapag ang Diyos ang sa atin, nasa atin na ang lahat. Bakit hindi pa tayo na-kontento? Ako sa awa ng Diyos, ito po yung hindi ko nawala sa akin sa biyaya ni Lord, yung pagiging kontento. Sabi ko, may kinakain na ako, buhay lang ako, huminga lang ako, masaya na ako. Hindi niyo, ang dami mo ng pera, lahanap ka pa ng hangal. Ibig sabihin, may espiritu ka ng pagkagahaman. Kaya, inisugal mo na, ipagpalit mo na yung time mo kay Lord dahil sa isang mga bagay na yun. Hindi mo alam, nilalayo ka na ng bagay na yun. At lumalaki yung pagiging kawalan mo ng kontento sa buhay. Number 1 po, sabi ang contentment ay mag-iwas sa iyo upang hindi ka mapalayo sa Diyos. Ang contentment ay mag-iiwas sa iyo sa pag-ibig sa salapi. Tama ba? Pag kontento ka po, hindi po papasok sa pag-ibig ng salapi. Napakaraming tao po ang napahaba dahil po sa kawalan ng kontento. Nasira ang relasyon sa ina, sa nanay, sa tatay, sa partner, dahil nga hindi kontento. Palaging meron. Sabi nga ng isang pastor, meron daw sakit na umiiral ngayon sa ating bansa, sa mundo, buong mundo. Yung more, I want more. gusto kong ganito. Hangat. Ito, walang masamang maghangat. Ang ingatan mo lang, huwag kang magkasala at makawalay sa Diyos. Naghangat ka na, kapalit na may kaluluwa mo naman. Ano sabi ni Jesus 8:36 ng Mark? Makamtan mo man ang lahat ng yaman ng mundo, ngunit ang kapalit naman ay iyong kaluluwa. Sabi doon, ano ang may pabayad mo? Kaya, number 3. Basahin ko muna yung 6:10. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Very true. Dahil sa paghangad na magkamal ng salapi, may mga nalayo sa pananampalataya at masadlak paghihirap ng kalooban. Ang sabi nga ng Hebreo 13:5, anong sabi ng Hebreo 13:5? Huwag kayong maglukhang salapi. Masiyahan na kayo kung anong mayroon kayo. Sapagkat pangako ng Diyos, hindi ko kayo iwan, hindi kayo pababayaan. Amen? Alam niyo po ang ano talaga o ang dahilan kung bakit ang tao ay walang pagkakontento? Una, number 1 po ang dahilan, yung kawalang tiwala sa Diyos. Kasi kung may tiwala ka sa Diyos, bakit ka mag-aalala? Bakit? Kasi ang paghahangad ng magkamal ng marami, gusto mo maging security sa buhay mo eh. Pag marami ka dito, okay, secured na ako. No. Ba't hindi pa magawa ng Diyos yun kung itiwala mo? Eh bakit yung maraming pera napahamak? Akala ko ba security ang pera? Akala ko ba ang pera kapag marami kang pera, mapabuti ang buhay mo? Eh bakit ang dami na ngayon ang nasa kulungan dahil sa pera? Paghahangad. Alam niyo po ba kahit pa mabuti ang hangarin mo sa sisikap,
ng salapi magkamit ka, kahit mabuti pang paraan yan. Kung ang panahon mo ay wala ka ng panahon sa Diyos, hindi rin maganda. Halimbawa, nagtrabaho kang matino, pero wala ka ng panahon sa Diyos, hindi pa rin maganda. Kasi nga, sabi nga, hindi masama maghangad basta mabuting layunin, mabuting paraan. Tama naman, di ba? Kahit mabuting paraan po yan. Kung unti-unti kang nawawalay sa Diyos, angkos pa rin yan. Hindi rin maganda. Kahit mabuting paraan pa. Ang pag-ingatan natin, huwag tayong mawalay sa Diyos. Amen? Huwag tayong gumawa ng kasalanan dahil sa paghangad. Dahil sa kawalang kakuntintuhan. Number 3, ang contentment ay mag-iiwas sa iyo sa kapahamakan at kamatayan kahihiyan. Tama. Di ba napahamak na sila? Ang dami na napahamak sa kawalang kontento. Meron na, naghahanap pa. So, ano nangyari? Napahiya. Hindi lang namatay pa, pinatay. Anong sabi ng John pa rin, 6:9 ng 1 Timothy na yan? Sabi ng Panginoon, ang mga nagnanasang yumaman sa anumang paraan ay mahulog sa tukso, sa bitag ng masasamang hangaring magtutulak sa kanila sa kapahamakan. Kita nyo? Kapag naghangan ka pala na magkamal ng salapi, sabi doon, mahulog ka sa tukso, sa bitag ng diablo, at maghihirap ang iyong kalooban. Nakita nyo? Talagang totoo. Ang dami naghihirap, ang dami nag-iiyak ngayon na nagtatago yung mga politiko ngayon, involved doon sa korupsyon na yan. Masaya ba sila? Dahil nagkamit silang milyon, nakakorap sila ng milyon, maging si Joel Villanueva ay nadawit. Hindi natin alam kung gaano katotoo yan. Pero paano kung totoo? Kakahiya. Isa ka lingkod ng Diyos, involved ka sa korupsyon. Pero niwala ko, maaaring hindi totoo. Kasi maraming pagsusuri na ginagawa para lumabas na hindi siya kasama. Dahil anti-corrupt na siya eh. Kaya ewan natin. So, tingnan natin yung magiging ano niya. So, kaya hiya sa kang Kristiyano, pangangaral, na-involve ka sa kawak. Nakakaya po yan. Kaya sa awat ng Panginoon, masaya po ako kahit hindi ako yumayaman sa material, wala akong ninanakaw. Kahit pera ng simbahan nung ako pa'y maghawak, kahit piso di ko ginagalaw. Nakalista lahat yan. Kasi hindi makita na kapatiran. Kita ni Lord ng gulang. Hindi ka dapat pagpalain kapag magulang ang tao. Pwede kang magtago sa kaninong sinuman. Pero ang Diyos hayag, sabi ng Bible, hayag sa kanyang paningin ang lahat. At sa kanya tayo magsusunod. Napakahalaga yung pagiging kontento natin sa buhay. Number 4, ang contentment ay mag-iiwas sa'yo sa bitag ng diablo. Tama? Ito na yun, binasa nga natin sa 6:9. Ulitin ko, ang mga nagnanasang yumaman sa anumang paraan ay mahulog sa tukso at sa bitag ng masamang hangaring magtutulak sa kanila sa kapahamakan. Kita nyo, naghangat ka, wala kang kakontentuhan, kahit anong paraan. Yung iba po, alam nila, illegal yung business niyan, pero nakiisa siya sa illegal na yun kasi kikita sila. Kristiyano. Pag nag-apply po tayo, alam nyo illegal, huwag kayong makisangko. Illegal pala yan, bakit ka nandoon? Bakit ka mag-apply, alam mo illegal? Amen po ba? Amen. Hindi lahat tama. Tama yung sa nabanggit ni Pastor Jason. Hindi lahat ng trabaho ay para sa Kristiyano. May mga trabaho sa mundo na piniliin mo na hindi ka complete sa pagsunod mo kay Lord. Sasabihin mo, bali basta kumita ako. Ayun. Papasok na doon yung kawalan natin ng fear sa Lord. Wala tayong takot kay Lord. Then wala kang wisdom. Meron kang knowledge pero wala kang wisdom kasi wala kang fear kay Lord.
Amen? Napakahalaga mga kapatid, yung pagiging makontento sa buhay. Last, ang contentment ay mag-iiwas sa'yo sa paghihirap ng kalooban. Di ba? Binasa na rin natin. Sabi rito, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil may mga nalalayo, dahil dito, may mga nalalayo sa pananampalataya at nasadlak sa paghihirap ng kalooban. Ang hirap niyan. Walang peace of mind. Mapira ka, pero hindi ka makalabas ng bahay. Una, baka maitulog ka. Si Atong Ang, takot siyang lumabas. Bakit? Itulog siya, 1M. Ay, 10 million. 10 million. Biro ba yung 10 million? Maitulog mo lang siya. Yayaman kang bigla, instant millionaire. Kaya, bulong niyo sa akin saan siya. Malay mo, bigla tayo maging millionaire, tulong mo lang siya. Di masama ba yun? Tulong mo lang. Andiyan nakatira, milyonaryo. Kasalanan ba yun? Hindi kasalanan. Kung tutusin, hindi kasalanan yun. Bakit? Hindi mo siya inano eh. Kinover sa pagko sinabi mo, ito po yung wanted. O di nakasangkot mo pa ang gobyerno, di kasangkot mo si Lord. Sabi nga ng Bible, ilantan nyo yung mga masasamang gawa. Sabi, naging milyonaryo ka. Kaya kaso, mahirap ang kanyang kalooban, laging may takot, pangamba na mahuli. Ganun ang kawalang kakontentuhan sa buhay. Kumusta tayo? Kontento ba tayo? May kinakain? Amen. Kontento ba tayo na mayroong bahay na higaan? Hindi tayo maging masaya. Tandaan niyo kung wala tayong pagkakontento. Ano ngayon kung hirap ka? Ano ngayon kung wala kang pera? Kung wala ka namang ginagawa kasalanan sa Diyos, ikaw yung masaya. Aanihin mo mayaman ka, inuusig ka naman na yung konsensya. Hello? Alin ang maganda? Mayaman, na punong-puno ng takot, balisa, pangamba, o kahit po hindi mayaman, pero masaya ka. Pagising mo, wala kang inaalala. Humihinga ka pa, may pagkain, may kape, may tuyo. Masyado tayong mapaghanap kung minsan. Dapat kung anong mayroon, enough. Thank you, Lord, sa tuyo. Thank you sa noodles. Napakasarap, Lord. Hindi yung, kawawa naman kami. Ito na lang lagi. Naku, hindi po ganyan. Thank you, Lord. Wala kaming kape, di tubig. Wala kaming asukal. Dilagyan mo asin. Thank you, Lord. Be thankful. Alam nyo, ang mawalang kontento, hindi yan marunong magpasalamat. Bakit? Lagi ang naghahanap. Kung may kilala ako niyan, kahit anong irigalo mo, hindi man magsabi thank you, lagi may pintas. Ano ba yan? Pangit naman. Pangit ang kulay. Pangit na. Hindi ba, thank you. Walang kontento. Ano ba naman ito? Ito yung walang kontento. Kung anong dapat binibigay sa'yo, be thankful. Bilang ano nang iyong pagkakontento. Last verse. It is our conclusion. 2 John 2:15, our First John. Pakinggan niyo pong mabuti. 1 John 2:15. Huwag niyo ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay sa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan ay nakapupukaw sa masasamang pita ng laman. Ang mga natutukso sa paningin at ang karangyaan sa buhay ay hindi nagmumulat sa Ama kundi sa sanlibutan. Mapapala ang sanlibutan at lahat ng kinahumalingan nito, ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay at pakailanman. Palakpak kay Lord. Tawagan natin yung ating gitarista. Still time. Still contented. Bless the Lord.
storm. Father, you are King over the flood. I will lift you, know you are God. When the ocean cries and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will lift you, know you are God. I will lift you, know you are God. Limuko po tayo mga kapatid, kausapin natin personally si God. Sabihin natin sa Kanya kung ano yung gusto natin sabihin. Bigyan tayo ng pagkakontento sa buhay habang ang kasipagan ay nasa atin. Huwag tayo mainigaw sa ating mga espiritu mapaghangat. Pagmadala tayo sa napamakan. Father God, thank you so much, Lord, ay ang salita mo, Panginoon, sa kong pinapa mo bilang wisdom upang maging gabay sa amin sa tamang buhay. O Lord, thank you so much, Lord. Hindi lahat ng tao, Lord, ay nakamit ng wisdom. Salamat po, Panginoon. Isa po kami sa napili mo. Pinalambot mo ang aming puso upang makinig ng iyong salita. Magdudulog sa amin ng tunay na kayamanan. Ito namin dalangin, Father God, ikaw, Panginoon, sa magtasaboy ng ano mga espiritu meron kami. Yes, Lord. Amen. Ikaw magsaboy, Panginoon, upang mapalakaran ka namin, Lord. Amen. Upang ang aming mga desisyon ay magbibigay ng kaluguran sa iyo. Papasalamat po kami sa iyong habang Diyos sa pagkakas sa amin. Wala po kami magawa, Father God, kung hindi ka po gumalaw sa buhay namin. Kaya sa po namin pinagkakatiwala ang lahat. Maraming salamat, Father God, sapagkat tumutulong ka sa pangailangan ng bawat isa. We worship you, Lord, Father God. We give you all glory, honor, and praise. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen. Amen. Lapakan natin si Lord. Praise God. Patuloy tayo sa ating gawain para sa ating Panginoon. Nadako na tayo sa ating pagkakaloob, sa ating mga offering. Bago tayo magbigay ng offering natin, meron na akong pagbasahin sa inyo. Sa Deuteronomy 8:17 hanggang 18. Kaya huwag na huwag ninyong isipin na ang kayamanan ninyo bunga ng sariling lakas at kakayahan. Subalit, alalahanin ninyo si Yahweh na inyong Diyos ang nagbibigay sa inyo ng lakas upang umaman kayo. Ginawa niya ito bilang pagtupad niya sa kanyang pangako sa inyong mga ninuno. Amen? Klaro dito na marami tayo minsan naririnig nung nasabihin nila, ay, sa pagsisikap ko, kaya nakamtan ko ang mga kayamanan ko ito, marami akong bahay, marami akong sasakyan. Lagi ko yan naririnig sa Facebook. Ngunit ang sabi dito, huwag na huwag ninyong isipin na ang kayamanan ninyo ay galing sa inyong sariling sikap. Paano kung kuhaan tayo ng lakas ng Panginoon? Amen? Masabi mo pa yon? Sa ating paghanap buhay ng beruan, ang binibigyan nila sa ating yung kalakasan. Amen? Pag-iingat. Kaya huwag tayong magyabang kung mayroon tayong nahahawakan. Hindi yun galing sa ating sariling sikap. Galing yun sa ating Panginoon. Dahil pinagpala niya tayo, iningatan niya tayo, binigyan niya tayo ng kalakasan. Kaya ibalik natin ang para sa Panginoon. Amen? Dahil tayo ay pinagkatiwalaan ng ni Lord kung anong mayroon tayo ngayon. Hindi yan galing sa atin, galing yan sa Panginoon.
Tinitingnan ni Lord ang puso natin kung gaano tayo mapagkatiwalaan Amen. sa mga binibigay niya sa atin, kung paano natin ito gagamitin. Kaya huwag natin pagdamutan ang Panginoon dahil sa Kanya lahat yan ang gagawin. Kaya kung wala ang Panginoon, talagang wala tayo magagawa. Amen? Kaya tumayo tayo, itaas natin ang ating mga kaloob at mag-pray tayo sa ating Panginoon. Praise God, hallelujah. We praise you, Lord. We glorify your name. We exalt you, Father. Hallelujah, hallelujah. Ama naming banal, sa pangalan ng Panginoong Hesus, salamat po sa umagang ito. Patuloy ka namin pinupuri, patuloy ka namin pinasalamatan, dakila ka sa buhay namin, Lord Jesus Christ. Ama, nandito ang aming mga kaloob, Lord, aming tinataas sa iyo. Tanda ng aming paggalang, Lord, sa iyo, Lord Jesus Christ. Lord, salamat, Lord. Bless mo po ito ang aming mga kaloob, Lord, na magamit ito sa tamang paggamit, Lord Jesus Christ. At i-bless mo po, Ama, ang kamay ng mga pagbigay, Lord, kung ano ang source of income, Lord, sa kilala ng mga trabaho, kung sa pagbibusiness, kung ano man, Lord, na paraan, Lord Jesus Christ, i-bless mo po, Ama, na lumago, Lord, at maging, Lord, sa pakipakinabang upang makatulong kami, Lord, sa gawain mo, Lord, na lumago ito, Lord Jesus Christ. At ingatan mo po, Ama, ang lahat, Lord, ng iyong mga anak, Lord Jesus Christ. Hallelujah. At patuloy ang aming dalangin na kasama sa pagpakumbaba, Lord, sa aming mong pangalan ng kapangyarihan, sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Hallelujah. Glory to God. Praise God. So, bago po tayo mag-closing prayer, meron lang po tayong announcement. So, meron po tayong midweek service or prayer meeting. Every Wednesday po yan, 7:30 to 8:30 p.m. So, ini-invite po namin kayong lahat na sumama po sa ating midweek service. At tuwing Sunday naman po, 7 o'clock p.m., meron po tayong cottage prayer po. So, ito po meron po tayong, kada pamilya po, pinupuntahan po natin. No, ito, pinapalo up natin, no, pinag-pray po natin yung pamilya po dito sa CCNC. And, remind ko lang po, anong oras po tayo pag Sunday? 9 a.m. po. Exactly, 9 a.m. po. Nandito na po tayo sa church natin. So, yun lang po. Glory to God. Sister Leia for closing prayer. Praise God, tayo po ay manalangin. Ama naming banal na Diyos, Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito. Muli po na pagtagumpayan namin ang gawain na ito, Panginoon. Maraming salamat po na sa ngayong araw na ito, Panginoon, ay may natutunan naman po kami, Panginoon. Maraming salamat, O God, dahil ito po ay i-apply po para sa aming sarili, Panginoon. Lord, huwag niyo pong hayaan na umalis kami sa simbahan ito na hindi niyo po gilinsin ang aming mga puso at isipan, Panginoon. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin, O God. Lalo itong linggo na ito, Panginoon, may pasukan na naman, O God. Ingatan niyo po ang bawat isa sa amin, Panginoon, lalo sa mga taong nagmamaneho, O God. Lord, sa araw na ito, Panginoon, muli po lang binabalik ang aming mapasasalamat, O God. In Jesus' name we pray. Amen. No other name but the name of Jesus. No other name but the name
of the Lord. No other name but the name of Jesus. He's worthy of glory. He's worthy of honor. He's worthy of power and all of praise. His name is exalted far above the earth. His name is high above the heavens. His name is exalted far above the earth. Give glory and honor and praises of His name. No other name but the name of Jesus. No other name but the name of the Lord. No other name but the name of Jesus. He is worthy of glory. He is worthy of honor. He is worthy of power, all of praise. Taas po natin ating mga kamay kay Lord. Dakilang Diyos, naniwala po kami, Father God, na ikaw po ang source ng lahat ng biyaya. Naniwala po kami na mayaman ka sa lahat. Dakilang Diyos, inyong basbasan yung mga anak, Lord. Unang-una, yung aming mga physical, Lord, kalusugan, basbasan mo. Bigyan niyo po kami ng kalusugan ng pangatawan. Alisin mo, dakilang Diyos, anumang sakit at karamdaman. Salamat sa basbas mo, O Diyos. Gayun din po, O Diyos, basbasan mo. Ibig sa lahat ng aming spiritual na pagkatao. Tuloy pag-alabin, palabuin ang aming mapananampalataya. Gayun din po ang mga material needs namin, Father God, ng aming mga business. Kayo po ang magbabasbas, magpapalago. Gayun po ang mga may trabaho, ikaw magpapaunlad sa kanilang mga susweldo, Panginoon. Yung walang trabaho, Lord, bigyan niyo po silang trabaho. Father God, lahat ng espiritu ng buhay namin, pinapabasbasan po namin sa iyo. Sa ngalan ng Ama, Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Good morning everyone. God bless you all. Ang mga leader po ay mga leaders ay magpaiwan. Meron po kami din si Chairman. Sabay na kami. Mami. No, thank you. Subscribe to Gary.